Hi guys, welcome po sa aking bagong YouTube channel. Please follow, like, and share po sa aking bagong YouTube channel. Kung bago lang po kayo dito, paki-subscribe po sa aking YouTube channel. At po, nagpapasalamat po ako sa mga taong nag-suporta, nag-subscribe po sa aking munting channel. Maraming salamat po sa inyo na nagsuporta po kayo sa aking munting channel. Ngayon po, ang topic natin po, ang atin na vlog today ay tungkol sa two masters. Ano po ba yung two masters according to Bible? According to New Testament Bible. Ano ba sinasabi ni Jesus na tungkol sa two master? Ano po sila yon? At pwede ba tayo sabayin mag-serve sa dalawa? Yan po ang atin alamin ngayon. At babasahin natin po ngayon ang Matthew chapter 6 verse 24. Ito po ang sinasabi. No one can serve two masters, for either he will hate the one and love the others, or else he will loyal to the one and despise the other. You cannot serve God and mammons. Gods and mammons po. Pero ano po yung mammons? Ang mammons po ay worldly things, worldly system, and worldly riches. Hindi natin pwede po, malinaw po, hindi pwede natin po sabayin and mag-serve ka sa Panginoon at mag-serve ka sa iyong kayamanan. Huwag mo gawing Diyos ang iyong kayamanan, ang iyong pira, ang iyong ari-arian, kundi gawin mong Diyos, ang tunay na Diyos na naglikha sa atin, sa atin na sanlibutan. Nasabi sa Bible, ang pagmamahal kung mahalin mo ang sanlibutan, ang pagmamahal ng Diyos wala sa iyo. At tungkol sa kayamanan din, ang may-ari ang kayamanan dito sa sanlibutan ay si Satanas, hindi ang Diyos. Kasi saan po mababasa? Mababasa po yan sa book Matthew chapter 4. Jesus tempted Satan. Tinukso si Jesus ni Satanas. Na sinabi ni Satanas, kung ikaw ang anak ng Diyos, ay magluhod ka sa akin at ibibigay ko sa iyong lahat ng kayamanan sa sanlibutan. Pero ang sagot ni Jesus ay, ang Diyos mo ay dapat mong sambahin. Yun po yung sinabi ni Jesus. Kasi alam ni Jesus, kapag ang kayamanan ay walang mapupuntahan ng mabuti, walang mapupuntahan na maganda. Hindi po masama maging mayaman. Hindi po masama na magkaroon ka ng maraming pera. Yung masama na magpagamit ka ng pera. Magpagamit ka ng iyong kayamanan. Kundi ikaw ang gumamit ng kayamanan, hindi ikaw ang magpagamit sa kayamanan. Iba po yon, yung ikaw ang mag-control sa kayamanan kaysa sa ang kayamanan ang mag-control sa'yo.
Pangalawa, tandaan natin po, lahat ng mga kayamanan ay blessing ng Panginoon. Blessing lang po yan. Material lang po yan. Bigay ng Panginoon lang yan. Masaya ka na mayroon ka bagong sasakyan, bagong bahay. Lahat po yan ay bigay ng Panginoon. Lahat po yan ay galing sa Panginoon. May kabagong trabaho, may kabagong damit, lahat. Marami ka naipon na pera, lahat po yan ay blessing ng Panginoon na binigay sa'yo at dapat mong gamitin sa mabuti. Huwag mong gamitin sa masama. Kapatid, huwag mong gamitin po sa masama ang kayamanan na binigay sa'yo. Hindi po masama na maging mayaman. Tandaan ko po, hindi pwede masama, hindi masama maging mayaman. At least na ikaw ay walang inaapakan na tao at gamitin mo sa mabuti. Marami sa mga karakter sa Bible, sa Old Testament na mayaman sila pero nag-serve sa Panginoon. Kagaya kay King Solomon, Abraham, Job. Yan po yung mga example ng mga tao na mayaman na nag-serve sa Panginoon. Pero tandaan natin na walang halaga sa paningin ng Panginoon ang iyong kayamanan. Hindi mahalaga sa kaluluwa mo, ang mahalaga ng Panginoon. Ang namatay ka, hindi mo yung madadala sa langit. Ang madadala mo lang yung kaluluwa. Yun po ang aking topic ngayon, ang topic ko ngayon, mga kapatid. Kapatid, di tayo pwede mag-serve sa two masters. Ang pera, ang kayamanan, at ang Diyos. Mag-serve ka lang sa iisang bagay o iisang bagay. Ang Diyos lamang ka mag-focus. Sa Diyos ka lang mag-serve. Kasi sa Kanya lahat. Nasa sa Kanya ng lahat. Siya doon na to worries. Huwag ka mag-worries para sa bukas. Kasi lahat yung binibigay ng pangangailangan. Ang binibigay ng Panginoon, sapat. May bahay ka. May ka magandang matutulugan. May ka magandang higaan. Nakakakain ka, nakakapagligo ka, naliligo ka, or kumakain ka, natutulog ka sa magandang higaan. Isang blessing yan. At ang pinakamagandang blessing ay ang buhay ka pa. Panginoon, kapatid, natanong ko lang sa iyo, are you sure na save ka? Are you sure na makakapunta ka sa langit kapag ikaw namatay? Sabi po sa Bible po, ay tayo lahat ay makasalanan. Romans chapter 3 verse 10, it is written, no one righteous, no not one. Pero kapatid, may po pag-asa para ma-save ka. Natanggapin mo si Kristo na bilang tagapagligtas mo. Kasi sabi ni Jesus, I am the way, the truth, and the life. No one come to my Father except through me. Siya lang po ang buhay, katotohanan, at daan na makakapunta sa kaniyang Ama. At si Jesus lamang
ang nagbuhis ng buhay para sa atin. Mga kapatid, kung tinatanggap mo si Kristo na bilang tagapagligtas mo at Panginoon mo, sundin mo po ang aking panalangin. Panginoon ko Jesus, ako po ay nagsisisi sa akin mga nagawa kong mga kasalanan. Nakasala po ako sa aking mga nagawa kong mga kasalanan. Tinatanggap kita na bilang tagapagligtas at Panginoon sa aking buhay. Huwag mo po ako kakalimutan, isulat ang aking pangalan sa libro ng buhay. Maraming salamat po sa iyo na adyang ka na nagtutubos ng aking kasalanan doon sa cross ng Calvario. Maraming salamat po. In Jesus name pray. Amen. Sino po yung nag-follow sa aking panalangin, please subscribe po kayo sa akin. At mag-comment po kayo kung nagustuhan ninyo po ang aking mensahe today tungkol sa two masters. Ulitin ko po, ang two masters, dito pwede sabayin ang pagsamba sa Diyos at yung kayamanan. Ang kayamanan ay dito sa sanlibutan lamang. Hindi pwede natin sambahin ang kayamanan kasi hindi po yung Diyos. Sambahin natin ang tunay na Diyos, ang Diyos Ama na nasa langit, sa pamamagitan ni Hesus Kristo na ating Panginoon. Kaya kapatid, maraming salamat po sa iyo na sino po nagkikinig sa aking mensahe. Sa pagsunod ko na videos ay iba na naman po na topic na ibibigay ko sa inyo para maninawan kayo tungkol sa Biblia. Ako po si Simchi Amida. I-follow mo lang ninyo po ako, i-subscribe na ninyo po ako sa YouTube channel. Wala po ako Facebook, wala po ako kahit ano. Twitter lang at YouTube. Yan po. Maraming salamat po sa inyo sa pagkikinig at God bless. Bye-bye.